Hindi lang po pera to. Hindi lang po pera. Kasi baka mamaya wala kayo nalang pera. Hindi kayo maglalagay sa kolekta. Walang yan. Brothers, sisters, magbigay ng time, ng talent, and treasure. Yan po yan. Magbigay ng oras, kakayahan, at ng pera. Yan, itong mga ito. Kumakanta sila ngayon. Maganda ba boses niya? Maganda ba boses nila? Walang sinungaling Maganda ba boses? So kumakanta sila, binibigay nila yung kakayahan nila para sa simbahan. Yan Yan ang unang pilar. Mabuting ginagawa mo ngayon. Pwede rin pera. Pera bigay mo sa kolekta o pera bigay mo sa mahirap. Kung hindi, pera bigay mo sa pamilya mo. Nanay mo, tatay mo. Napakadali mo magpadala ng pera. GCash mo lang. GCash mo. Kahit mag-donate, napakadali po kasi GCash tsaka sa Maya. Mag-donate. Magbigay sa mahirap. Pero di natin ginagawa. Yun lang, marami nagugutom, pwede po tayong magbigay. Ikalawa, magdasal. Hinahamon tayong magdasal today. So ngayon, kung mabilis ako, wala pang isang oras, tapos na tayo. Nagkadasal na ngayon. Nandito ka. Pero ang kalaban po ng dasal ay wala akong time. I have no time for prayer. Pero may time ka sa Facebook, Messenger, TikTok, may time ka sa Instagram, may time ka sa lahat ng bagay. Pero wala kang time for prayer. Bibigyan ko po kayo ng napakadaling paraan para magdasal na pwede po ninyong gawin kahit saan. Kahit saan. 1 minute and 30 seconds. Lagi po ako naniniwala na hindi kailangan isang oras ka magdasal. Pwede 1 minuto lang at 30 segundo. Napakadali po. Pwede pong 3 minutes. 1 minute, 1 minute, 1 minute. Gawin po natin 3 minutes. 1 minute na magpapasalamat ka sa Diyos. Thank you, Lord, buhay pa ako. Thank you, Lord, may kinakain ako. Thank you, Lord, sa tatay ko. Thank you, Lord, sa nanay ko. Ako, pag umaga yun, ang lahat ng pangalan ng mga kapatid ko at mga anak nila, asawa, binabanggit ko po yun. Di lang pinagdadasal, pinagpapasalamatan ko sa Diyos. Yung ikalawang minuto, brothers and sisters, ay humingi ka. Humingi ka. Humingi ka ng pera. Humingi ka. Humingi ka ng damit. Humingi ka ng toothpaste. Humingi ka ng sapatos. Humingi ka, madali lang. 1 minuto. Lord, pahingin toothpaste. Lord, pahingin pera. Lord, pagalingin mo nanay ko. Lord, pagalingin mo tatay ko. Lord, pagalingin mo kuya ko. Lord, kunin mo na asawa ko. Ay, mali pala. Erase. Madali pong magdasal. Tapos yung panghuli, salita ka ng salita, makinig ka naman. Halimbawa kayo, nakikinig ba kayo sa akin? Isang bata lang yun. Hindi mahirap po makinig. Kapatid ako yung bata. Okay, naniniwala na ako. Brothers and sisters, mahalaga po ito, no? Na
makikinig din tayo sa Diyos. Dahil kakausapin ka niya. Kung nagugulibinhanan ka, kakausapin ka niya. Ang dali pong magdasal. Ayaw lang natin magdasal. Diba? Halimbawa, galing ka sa opisina, malapit lang opisina mo dito, daan ka dito. 2 minutes lang o 3 minutes. Tapos uwi ka na. Ang dali po, no? Hindi po mahirap yun. Pangatlo, brothers and sisters, fasting o pagtika, magkayuno. Nagutom ka, tanongin mo katabi mo, nagutom ka ba? Tanongin mo si Father, Father, nagutom ka? Hello? Father, nagutom ka? Kayo, nagutom kayo? Pag hindi kayo nagutom today, lumamon kayo. Yan po yan. Kasi fasting po today. Alam po ninyo, fasting today, 1 full meal lang ang minimum. 18 to 59. 18 to 59. Kung below 18 ka, exempted ka. Kung above 59 ka, exempted ka. Pero kung nasa loob ka nito, walang iya ka mag-fasting ka. Kailangan ka mag-fasting. Kailangan ka magutom. Yeah, kasi ganito po yan no? Yung 1 full meal a day, ang ibig sabihin po noon ay kung tanghali lang pinili mo, yung iba kalahati lang. Halimbawa, tanghali ka lang kakain, isang bandihadong ulam, isang bandihadong kanin, at dessert. Yan lang. Yung iba, kalahating bandihadong kanin, kalahating bandihadong ulam, at yung iba din. Isa lang full meal day on a day. Tapos yung isa, abstinence. Anong abstinence? Huwag kakain ng karne. 14 plus. Kung 14 years old plus ka, yan, 14 years old plus. Huwag kakain ng karne. Father, hindi ko kaya lahat yan. Sige, substitute. Kanina tinanong ko sa mga pulis yan. Sabi ko, sige, huwag kayo mag-fasting at abstinence. Huwag niyong gamitin ang cellphone ninyo. Alam mo, sinyo sabi ng pulis, hindi namin kaya pa. O sige, mag-fasting na lang kayo. Di ba? Brothers and sisters, sige, huwag kayo mag-fasting. Huwag kayo mag-abstain from meat. Kumain kayo na maraming karne. Patayin mo cellphone mo. Kaya? Isa lang sumagot Hello? Kaya? Okay, hindi kaya. Patayin ang cellphone. Huwag tumingin sa Facebook. Kaya? Kaya? Sinungaling. May alternative, brothers and sisters. Alam po ninyo kung ano abstinence, kasi exempted ako sa fasting. Alam po ninyo abstinence ko, walang kanin today. Wala po akong kanin. Kumain po ako ng karne, pero wala po akong kanin. Kasi mamamatay ako, walang kanin. Kaya namamatay ako ngayon. Namamatay ako sa sarili ko. Nag-substitute abstinence po ako. Substitute. Pwede rin po ito. Huwag ka manood ng YouTube. Huwag ka mag-Netflix. Huwag ka mag-games. Huwag ka mag-Mobile Legends. Huwag ka mag-COC. Huwag ka mag-Roblox. Ano na yung COC? Huwag mo gawin yan today. Yan na fasting mo. Yan na abstinence mo. Amen? Yan na. Amen? Amen. Ayan, brothers and sisters. So, ang hamon today, tatlong haligi ng Kwaresma. Ikaw ay magbigay, ikaw ay magdasal,
at ikaw ay magtika, mag-fasting. Mamatay sa sarili. Mamatay. Hindi po madali po yan lahat. Pero why do we do this? Para mapalapit sa Diyos. Yan lang naman po dahilan. Yes. The pillars of Lent is challenging us to draw closer to God. To put God at the center of our lives. Siya pumapagitna sa buhay natin. Pag nangyari po yun, magiging kamukha tayo ni Kristo. Amen. That's the only way that we will become like Christ. Amen. To become like Christ. Another Christ. Christos. Tignan po ninyo yung katabi ninyo kung mukhang Kristo. Kristo o demonyo? Hello? Kristo o demonyo? Kristo. Si Father, tignan nyo. Kristo o demonyo? Ayan na naman siya. Demonyo. As Christians of the day, yan po ang ating paghamok, mabuting gawain. Yun ang description ni Jesus. Mabuting gawain. Ang magtika, magdasal, at magbigay. Mabuting gawain. Ang ending ko na po, ang mahalaga dito, babawian ka ni Lord. There will be a recompense. There will be a return. Kasi investment po yan. Meron pong ROI. May return of investment. Pag nagbigay ka, nagtika ka, at nagdasal ka, may balik sa'yo. Gusto po natin yan. Merong balik sa atin. But now today, as we begin our 40-day journey of the season of Lent, may we be open to the Lord, drawn closer to the Lord by the pillars of Lent. Give, pray, and fast. Give, pray, and fast. Magbigay, magdasal, at magtika. Tayo po tayo at aking